Magandang araw mga mare. Ito nga po, pumunta ako kanina ng palengke dahil syempre bagong taon po para sa aming mga singkitang mata. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Ito nga, pumunta ako ng palengke. Ang dami nga po ng tao kanina sa palengke sa mga bumibili po ng ulam kanina. Nakita nyo naman po sa video ko sa PITYOW. Tayo po ay nasa palengke, namimili po ang maraming tao kanina. Sabi ko nga dito ako pupunta sa bilihan ng mga isda. Kumbaga ang budget ni Inday ay para muna sa mga isda. Wala po muna tayong budget sa mga pangkarne-karne po ngayon. Tayo po muna ay magtipid. Ayan nga po yung mga tindang sariwa kanina sa palengke. Marami pong isda. Talagang bagong taon po tayo. Ayan, syempre ang binili lang ni Inday ay yung isda na pwede po nating hindi lalagyan ng sahog. Ayan, bumili din ako ng maliliit na crabs. Ayan, yung maliliit kanina. Ay, medyo mura lang po ang kilo kanina ng crabs. Kaya sabi ko nga, yung maliliit ay bumili ako para po pang sahog sa gulay. At syempre dahil nakita ko nga ang hipon, ayan at bumili ako ng ilang peraso nga lang. At ako nga ay magugulay mamaya. Kaya sabi ko ay magandang pang sahog ito sa hipon, yung maliit na crabs. At saka, ayan, yung hipon. Ay, may sa akin gagawing pakbet. At syempre, bibili din po tayo ng mga ating ipangsasahog sa ating gagawing pinakpet mamaya. Ayan at pumunta ako sa gulayan. Ay bumili lang ako ng ilang peraso. At pagkatapos nga ng pamimili ko, eto nga't medyo pauwi na nga ako dahil medyo tanghali na nga. At napadaan niya ako dito sa mangga dahil ang daming prutas kanina sa palengke kaya bumili nga muna ako ng ilang peraso lang ng mangga. Medyo panghimagas lang, maiba-iba lang ang lasa naman sa bibig dahil medyo ilang araw ako hindi kumakain ng mga prutas. Kaya sabi ko, kahit mga 2 o kaya 4 na peraso lang. Medyo mura nga po ang prutas po kanina sa palengke at marami po talaga sila mga bilog-bilog kanina sa palengke. Kaya pumili lang ako sa sobrang dami. Pumili lang ang inyong Inday ng ilang peraso nga lang, 4 na peraso lang. Parang matatamis nga po yung mga mangga nila kanina. Kahit nga po may mga kulay green pa, matatamis na po. At pagkatapos nga ng pamimili, ayan na nga at pauwi na nga ako. Ayan, palabas na nga ako ng palengke kanina. At ito na nga ang aking mga pinamili. At yan, ang dami nga po talagang tinda kanina. Mga tsinera sa mga pambata. At kung ano-ano pa. Eto nga't pauwi na si Inday, talaga naman sisikat ng araw kanina ay talaga naman nakikisabay talaga sa bagong taon kung makikita nyo naman po. Naku, si Kuya bigla-bigla tumawid. Medyo masakit na nga talaga sa balat ang init ngayon. Parang umaga pa lang talagang ang init ngayon ay talaga nanunuot talaga sa ating mga balat. Kaya lagi po tayo magdadala ng panangga po talaga sa init dahil masakit po talaga sa balat ang init. Ayan nga at medyo marami kami mga nakakasalubong na nagpakamotor na galing siguro sa mga joyride. At syempre, pagdating ko nga ng bahay, ito na ang bago kong alaga, ang sumasalubong sa akin ngayon. Ayan, kung tawagin po namin yan ay si Bansot. Dahil napakaliit nga po ng aming tuta ngayon. Ayan, galing po yan sa labas. Yung aso po galing sa labas na nga ikinuha ko na po, dinala ko na po dito sa loob ng bahay. At ito na nga po ang aking binili ng mga maliliit na crabs. Ayan. Niluto ko nga po muna yan. At syempre, naggisa na nga po ako. May bawang, may sibuyas, may kulay green na sili ang aking paggigisa. Ay, napakabango po talaga kapag sinasama ang siling green sa paggigisa. Kaya ayan, hinahalo ko na po talaga yan. Kung ano man po ang aking igigisa. At ayan na nga po, inilagay ko na nga po ang aking hipon. Ayan, nako, masarap po talagang aking lulutuin. Ngayon, for today's video, magluluto po tayo ng gulay. Ayan, di ko alam po kung pakbit po ba ito or ano po ba ang tawag dito sa inyo. Basta ako, nilagay ko lang po yung hipon. At syempre pagkatapos ng hipon, ito nga po nagkukulay, iba na nga yung kulay para luto na. Nilagay ko na nga po yung aking crabs na maliliit. Niluto ko po siya ng bukod po muna. Ayan yung crabs. Ay, baka po ba, bihira lang ako makakita niyan sa palengke. Kaya sabi ko kanina, ibilhin ko na. Talagang masariwa pa po yung mga crabs na maliliit kanina. At medyo matataba po siya. Kahit po maliliit, talagang pangsahog po siya sa gulay. Kaya nang nakita ko kanina, ayun, bigla nga ako napabili. Sabi ko nga, ilang peraso lang. Maibigay lang talaga ang hilig ni Inday para walang ligalig. Ayan yung sabaw. Yun din po yung isasabaw ko mamaya. Ayan, ngayon sa gulay na aking lulutuin. Ayan, medyo na parami nga ang aking sabaw dyan. Ayan, syempre medyo lulutuin pa po natin ang gulay. Kaya medyo dinamihan ko na po ng sabaw at syempre ang hipon. At ayan na nga, nilalagyan na po natin ng konting suka. Ayan, pag ako po talaga nagluluto, lagi pong may ganon. Hindi po pwedeng wala pong suka kasi medyo madali po mapanis ngayon ang mga pagkain dahil nga po sa sobrang init. At ito nga't naglalagay ng inyong Inday mga pampalasa at pagkatapos paglagay ay tinakpan ko nga lang po muna dahil bawal galawin dahil kakagalagay nga lang po ng suka. At ito na nga po ang ating
ulam ngayon, naluto na, ayan na siya. Dahil syempre, medyo pumunta ako kanina muna sa opisina, kaya medyo pinatay ko nga lang po muna ng konti ang kalan. Ayan, naglalagay na nga po tayo ng gulay. Ayan, hanapin nga po ang gulay sa aking pagluluto. Dahil medyo konti nga lang po nabili ko kanina, na mali ako ng pagbili at konti nga lang po ang nabili ko. Pero yung sahog, talaga namang kitang-kita yung sahog. Pero yung gulay ayan, hanapin ang gulay sa aking niluto. Yung mga crabs na yan na maliliit, ako lang po talagang kumakain yan, tsaka si Eddie, yung kapatid ko po, yung kuya ko, yan po kami pong dalawang mahilig lang po kumain ng mga ganyang pagkain. At ito na nga po, medyo luto na ang ating gulay, konting-konti na lang, maluluto na siya. Ayan, kung mapapansin nyo, kompleto na po yan sa mga ricado, nilagyan ko na nga po yan ng mga pampalasa, asin, nilagyan ko nga po yan ng nga pala ng konting sugar para lang po magbalanse yung lasa, dahil medyo napaalat nga po yung timpla ko kanina. Ayan. Mapapansin nyo, talagang hanapin ang gulay sa aking niluto. At syempre, paglabas ko nga po ng bahay, ito yung aming isda. Yan, bumili nga po ako ng isda kanina ng tilapia. Yan, kaya sabi ko, para naman may kapartner ang aking gulay, bumili ako ng dalawa. At syempre, ito na nga po, at kakain na nga po kami. Yan ang aming ulam ngayong araw ng Sabado. Ayan, ang dalawang mangkok talagang nilagyan ni Tutay at saka yung dalawang tilapia. May kanin, may sausawan po tayo at syempre may juice po tayo. Kain po tayo mga mare. Maraming salamat po sa biyaya. At syempre tuwang-tuwa si Mother Earth sa kanyang ulam. Kung anong bawal talaga Mother Earth yan. Pagdating nga po ng mga anong oras, dumating nga po ang kuya ko at kumain po kami ng sabay-sabay kanina. Kumain lang naman po siya ng ulam, hindi na po siya kumain pa ng kanin. Nagda-diet ang kapatid ko, di ko na nga lang po nakuhanan ng video. Pero dumating po dyan yung kapatid ko. Boy, tuwang-tuwa naman to si Mother Earth sa aming pagkain. At syempre pagkatapos ng latte, pumunta nga ako sa isang kainan at ako nag-dessert po ng chocolate sundae at saka mango pie. Maraming salamat po Lord sa biyaya.